So for an ordinary person, ang debate po dyan so okay lang po na magbanta din, no, lalo na sa mga government officials kung ganito po para po ma-justify yung sinasabi ni VP Sara, attorney. Your premise is wrong, I'm sorry to say, Angela. Para itong si Kalilong, ang kuwang ko, Senado yan. Para mong linoko mga senador at Senado na nagpapakita ka na ikaw ay eksperto, hindi naman. Naku po, maganda po ang ating pakikinggan ngayon. Pakikinggan po natin itong interview ni Attorney Salvador Panelo kung saan nandoon po siya kahapon sa impeachment trial hearing ni VP Sara. Kitang-kita naman natin lahat every time na i-cross-examine itong witness ay nakikita doon si Salvador Panelo. Kaya grabe po itong mga banat ni Salvador Panelo. Matinding pakikinggan natin ito, no? Kasi po nilaglag niya itong si Senator Judge Cheese Escudero. Alamin natin bakit nilaglag ni Panelo itong si Presiding Officer Cheese Escudero. Okay? Mamaya, pakinggan natin yan. Matindi yan. Mainit itong banat ni Panelo. At pangalawa natin pag-uusapan ay itong si Malutikia, no? Professor Malutikia, nagsalita na nga patungkol sa kanyang analysis po dito sa impeachment trial ni VP Sara. Mahalaga po na mapakikinggan po natin itong mga experts, no? Na mga political analyst para maunawaan po natin ano ang magiging takbo ng impeachment trial at ano ang magiging strategy ng both sides ng defense at saka itong prosecutors. Okay? So yan po ang mga pag-uusapan natin, pero bago ang lahat, paki-like mo na, paki-share itong video natin para kakalat ito sa taong bayan. At sa mga hindi pa nakasubscribe dito sa Donmar TV, mahalaga po na mag-subscribe kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe sa YouTube, walang bayad yan, ha. Kapag nakasubscribe na kayo, updated pa kayo sa ating mga maiinit na balita. Okay? Pero bago ang lahat, as promise sa inyo, sa mga loyal dito sa Donmar TV ay binabati ko yan, no? Binabanggit natin yung mga nagko-comment. Kaya kung gusto nyong mag-comment araw-araw sa ating programa, mag-comment na kayo para mabasa natin yan. Sa Tornina Ramos, good morning Donmar, watching from Zamboanga. Ayan, maraming salamat po ma'am sa Tornina. Thank you po. Good morning rin sa iyo po. Shout out sa mga kababayan natin dyan sa Zamboanga. Ninfa Ortua, good evening Donmar, watching replay from Binangonan, Rizal. Ayan, maraming salamat sa iyo Ninfa. Thank you po sa always yung panunood. Nilo Lampera, good evening Sir Donmar TV, watching from Sampaloc, Manila. Ayan, shout out sa mga taga Sampaloc, Manila. Sir Nilo, thank you po. Good evening po sa inyo. Ayan, evening na kasi yung nakikita yung ibang mga videos natin eh. Danilo Manahan, Senator Cheese, yung decoration dyan sa tabi mo, galaw-galaw minsan, baka maatake yan. Grabe naman yan, si Sir Danilo. Maraming salamat Sir Danilo sa comment mo. Teresita de los Santos, ang galing niya. Pati pagsasalita, very clear. God bless you, sir. Ayan, yung sabi ni Ma'am Teresita, comment niya kay Attorney Narvasa. Elena Reyes, ayan, may the Lord guide and protect you always, Team VP Sara Duterte. Ayan, mabuhay ang mga defense team ni VP Sara. Yan ang sabi ni Ma'am Elena. Ayan, maraming salamat Ma'am Elena sa iyong pagko-comment dito sa ating programa dito sa Donmar TV. So ito, without further ado ay pakikinggan na natin itong interview ni Attorney Salvador Panelo, ang dating legal counsel ni Tatay Digong. Okay? Ano ba? Bakit ba nabanatan niya itong si Presiding Officer Cheese Escudero? Bakit niya nilaglag? Heto po, panoorin ninyo at pakinggan ninyo.
And joining us now to share his legal perspective on the ongoing impeachment trial is former Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo. Good morning, attorney, and welcome to Morning Matters. Good morning, three beautiful ladies. Hi, attorney. Good morning. Hi. Good morning, attorney. Naku, kitang-kita po namin kayo kahapon, attorney, no, sa impeachment court. Siguro, can you tell us muna, are you advising or aiding the defense counsel in any way, attorney? Ako ay nahihiyahan lang doon ako pinaupo doon sa lugar na yun. Nag-iisa lang ako doon. Buti may biglang may dumating pang isa. Anyway, alam po ninyo, I thought I was watching an impeachment trial. Yung pala, ang pinapanood ko pala ay propaganda proceeding. Sapagkat, itong presiding officer, lumabas na ang kulay niya. Can you imagine, hinayaan niya ang abogado ng prosecution na magtalumpati ron, magpropaganda ron laban sa respondent. At pagkatapos sabihin niya, dahil inobjekan siya, tama yung objection ng depensa. Teka muna, wala yata sa regla yung ginagawa niya. Dapat magpresenta siya through the witness. Pero ang sabi ng presiding officer, hindi, tuloy natin. Pakinggan muna natin saka ako mag-rule. Can you imagine that kind of ruling? Makikinig daw muna siya. Meanwhile, ang buong bansa nakinig na. Tapos mag-ruling siya na i-strike out. Di narinig na lahat. Kaya ang nangyari... Akala natin okay yung ginawa ni Cheese, pero dito sa mga eksperto, mali na pala yun, okay? Dahil may pumuna sa kanya, ano sabi niya, since narinig na natin, bigyan na rin natin ng pagkakataon yung kabila. Ayun, naging propaganda ang labanan. Yeah. Well, attorney, yesterday, the other day naman, parang he was also like that with the defense. Diba? Parang pinagbigyan din naman niya yung defense. Hindi, pinagbigyan. Wala namang siya. In fact, palagi niya nga ino-overrule ang depensa eh. Ang problema nga, pag nag-ruling siya, halimbawa, sabi niya, may nag-object. O sige, pakinggan ko muna. Paano nagsimula na yung propaganda, nagtalumpati na siya ron. Saka ka lang mag-rule? Mali lahat yun. Ang problema kasi nga, di ba pinalitan niya si Gatchalian. Kasi sa ilalim ng batas talagang dapat si Senador Gatchalian. Sinasabi nila wala naman daw sinasabi sa ligang batas. Maliwanag ang sabi ng sa ligang batas. Sino ba ang impeachment court? Ang Senado. Sino ba ang presiding officer ng Senado? O edi ang Senate President. So, naglagay ngayon ng mga framers of the Constitution. Yan ang presiding officer, impeachment court. Pero pag ang presidente ang nililitis, kailangan Chief Justice. Madali sabi, the general rule is that the Senate President will sit as presiding officer in all impeachment cases except only when the President is on trial. Yan ang maliwanag niya. Bakit pinalitan? Kung natatandaan nyo, ilang araw na sinasabi ni Senador Gatchalian na magpipreside siya, pinagandaan niya, pinag-aralan niya, in-announce niya pa sa flag ceremony. Tapos bigla, a few hours later, biglang nabaliktad. Bakit? Kasi hindi nila makokontrol si Gatchalian. Independent-minded to eh. So pinilit nila yung isa na, hindi ba? Nagbumaliktad na nga ito eh. Kaya't makikita natin sa mga galaw niya ngayon, kaya pala. Pero, attorney, do you think yung sa pagbaligtad ni Senator Cheese Escudero, as you mentioned kanina, ay meron bang political accommodation ito kaya siya nandiyan ngayon as the presiding officer? Ay, hindi po ba inaakusahan siya, nakasama siya sa anomalya at kaya kakasuhan? Hindi ba yan naman ang katotohanan dyan eh. Yung dalawang bumaliktad, may mga nakabinbin na investigasyon at kaso na ipapile. Si Cheese at yung dalawa, dahil hindi pumayag, ayan, nakakulong sila ngayon. Yan naman talagang katotohanan. Huwag na natin paglululokohin ng mga sarili natin. That's the reality. Sir, you had a front row seat at the impeachment trial. Was there anything going on that maybe the general public watching on TV did not see that you were able to witness? That you can share with us? What I can tell you is that, as I said, I thought I was watching an impeachment trial, pero naging propaganda proceeding. Pangalawa, hindi ko maintindihan ng prosecution. Bakit nila ginawang testigo itong NBI agent? Ano ba ang purpose nila? Ayon sa kanila, this
person will authenticate the proceeding na nangyari dun sa November 24 na press conference ni Inday Sara. Ibabalidate niya, madalit sabi. Teka muna, sino ba nag-question? Wala naman nag-question sa defense. I have not heard any statement from the defense that we are questioning that event never happened. That the Vice President never uttered those statements she is being accused of as a threat. Wala, hindi ba? O sa madaling sabi, ba't mo ilalagay yun? Anong purpose mo? Madaling sabi, yung pinag-uusapan nilang video, mismo si Vice Presidente Duterte, hindi niya tinatanggi yun. Ang pinag-uusapan dapat doon, prubahan ninyo na yung mga sinabi niya ay babagsak sa impeachable offense o isang krimen para maging grounded yung inyong demanda. Ay hindi eh. Ang ginawa nyo, ginamit nyo na yung testigo para siraan siya. Ang nangyari pa nga, naging useful sa prosecution. Kasi lumalabas na itong testigo, unang-una, hindi naman talaga siya expert. Pangalawa, meron siyang mga sinasabi doon sa mga investigasyon niya na nagpapakita na hindi malalim ang naging investigasyon niya. Kasi hindi niya kinonsider yung mga kalakaran o circumstances leading to the statement of the Vice President. Kasi the statement of the Vice President was only a reaction to a blogger's question. Kung baga, dahil ang tanong ng blogger, paano na ho yan? Nanganganib ang buhay nyo. Gusto kayong patayin. Kaya ang sagot naman ng isa, huwag ka mag-alala. May mga kinausap na ako and so forth and so on. Ibig kong sabihin, yung kanyang mga salitang yon ay, kung baga siya po ay tumatawag ng pansin at humingi ng tulong sa mga kababayan natin na ang buhay ko po ay nanganganib ngayon, may papatay sa akin at kung ako po ay mapatay, ito pong tatlong ito ang sa aking pananaw ang magiging utak ng pagpatay sa akin. Kaya tulungan niyo ako, ipaghiganti niyo ako. Yun o ang context noon. Never pagbabanta. One thing more. The few hours after she made that statement, nagbigay na ako ng opinion dyan. Sabi ko, hindi yan banta, conditional and hypothetical. Galing ni Panelo, Hindi po no? ba si Chief Presidential Legal Counsel yung pumalit sa akin? Si Johnny Ponce Enrile. Nagbigay na ng opinion dyan. Sinabi niya, that statement of Inday Sara is not grave threat, is not even a threat because it's hypothetical na, conditional pa. Bakit nila pinagpipilitan? Kasi nga, the underlying objective of all this is to obliterate her, to stop her from running, disqualify her para hindi na siya maging kandidato sa presidente. Dahil siguradong mananalo eh. At pag nanalo ito, patay na. Hindi na sila manatili sa kapangyarihan. Pero kahapon, attorney, parang nabanggit na rin po ng defense through attorney Mark Vinluan, yung Operation Romanov. And yan yung sinasabing alleged plot din para patayin ang Vice President, si Sara Duterte. Sa tingin niyo po ba dapat ang defense ay magpakita din ng evidence para po dyan? Hindi ko kailangan kasi sino ba nagsasabi na Sino ba Unang-una, yung sinasabing panganib, inilabas na ni Inday Sara yon. At ang panawagan niya noon, imbestigahan niyo yan. Dahil may mga naririnig ako na ako'y papatayin. At saka, the way things are shaping up, pinagkakaisaan ako sa Kongreso, pinagkakaisaan ako sa Executive, tapos may mga nakikita akong sumusunod sa akin, sa harap ng bahay ko. Dapat ang gobyerno gumawa na ng sasaliksik, pagsusuri kung ano ang katotohanan dun sa kanyang pangamba na meron nga. Hindi naman nila inintindihan, di ba? Wala silang ginawa. Well, Attorney Sal, going back po dun sa sinasabi nyo kanina na dun sa witness, bakit yun yung witness ng prosecution, etc. Pero bakit naman po ang defense ay, kumbaga, umabot na po ng more than 1 hour yung kanilang cross-examination sa kanya, questioning his credibility, the authenticity of the video, only to arrive at a statement, diba, bago matapos yung trial kahapon, saying na kumbaga, there's a pattern of a persecution na tinatanggap nila yung video.
Kasi nga, ang punto ng defense, ipinakita nyo sa ang witness na ito na inimbestigahan, di umano. And yet, lumalabas doon sa direct examination at pati sa cross-examination na hindi naman malalim ang kanyang investigasyon. Hindi niya tiningnan yung mga kalakaran, hindi Yan niya ang nga tinanong yung PSG kung ano bang ano ba ang pananaw nila doon sa mga salita ni Inday Sara. Nag-investigate siya, Kinonsider ba nila pero na yun ay kulang-kulang. great threats? Hindi. Madali sabi, niluto lang nila. At lumalabas, ito'y galing lahat sa Malacanang kasi ang Correct. NBI is under the Executive Department. Booking. Hindi ba tama yung Kulang-kulang. sinasabi ng defense? Hindi ba dapat ang una ninyong puntahan o yung senador na nagsalita na dapat tinanong niyo yung PSG, ano ba tingin niyo dyan? May banta nga ba? O wala? Pero hindi raw nila. Hindi naisip o sinadyang hindi tanongin. Kaya, Pero- lalong napasama. By using that witness, naging useful sa defense at useless sa prosecution. Damaging in fact. Na. Palpak yung witness. Speaking of Malacanang, Attorney, can we get your thoughts on Malacanang's reactions that they mentioned that it's better for the Vice President to face the allegations personally rather than rely on the legal team to address technicalities? Just your thoughts, sir. Unang-una, hindi naman kasi abogado yan si Presidente Marcos Jr. Yung iba ng mga abogado na following the same line, kasi nga gusto nilang ipahiya itong si Presidente. They are forgetting that under the Constitution, the presumption of innocence applies to all accused and respondents in an impeachment trial. The burden of proof lies with the prosecution. Kaya dapat sila ang nagpupruba. Ang respondent o akusado need not present any evidence at all kasi nga pinagpapalagay na inosente siya. Kaya hindi dapat talaga pumunta siya roon. Lalong-lalo pa nga, sinasabi ng mga abogado niya, teka muna, wala kaming nakikitang legal basis ng pagdemanda nyo. Wala kaming nakikitang ebidensya. Ang nangyayari nga sa inyo, nag-fishing expedition sa kayo sa Committee on Justice. O kagaya niyan. Yung nga example ko, itong testigo ng NBI kahapon, ano ba ang gusto niyang ikumpirma na nagkaroon ng press conference? Wala naman nagki-question nun di ba? Right. Madali sabi, wala kayong ebidensya. Kaya kung sino-sino na lang ang nilalagay nyo at ginagamit nyo. Correct. Kaya ng paggamit nung nagpupropagandang abogado ng prosecution. Apparently, ngayon lang siya napunta sa telebisyon. Kaya katakot-takot na talumpati ang ginagawa niya, takot-takot na objection kahit walang basis, para lang yung camera nakapokus sa kanya. Yeah. Ito naman presiding officer, nag-aabogado na rin sa prosecution. Dapat kasi dyan, pag ikaw ay presiding officer, dapat hindi ka papayag. Another thing, buti naalala ko. Alam po ba ninyo, na mali ang ruling ng presiding officer. Sinasabi niya na dapat daw mga senador huwag magtatanong na maaaring matingnan whether pro or against ang kanilang mga tanong. Mali! Pangalawa, nililimitahan ang pagtatanong ng mga judges, senador. Hindi po pwede yun. Ito po ay isang hukom na ang binubuo ng 24 senador. Ang Supreme Court, 15 ang miyembro. Ang Sandigan Bayan ng division nila 3. Kayo ba nakakita na nililimitahan ng isang justice ang pagtatanong? Umaabot pa nga ng 30 minutes yan Madali sabi, huwag mong pigilan, huwag mong pagbawalan ang mga judges kasi dapat itanong nyo na ang lahat ng tanong nyo. It Correct. doesn't matter whether sa tingin mo kumakampi or kumakalaban sa kabila. Ang mahalaga yung tanong at yung sagot para makita ng taong bayan at yung mga nagtatanong din mismo kung ano isasagot ng testigo. Kaya sabi ko nga po, ang suggestion ko kay Senate President, you have to change the rules. Bakit kayo pumapayag? Mga judge kayo Kailangan bigyan kayo ng laya. Pareho na sa Supreme Court, sa Sandigan Bayan. O yan ang mga nakita kong kamalian ng impeachment trial. Attorney, pagdating naman dun sa absence ni Vice President Sara Duterte sa kanyang sariling trial, yan po ay binabatikos ng ilang mga critics, ng mga analysts, na it shows na hindi niya sineseryoso itong impeachment trial. And they've also pointed out na kahit ang defense team ng Vice President, walang categorical denial or even saying na siya ay inosente dito sa mga allegations sa kanyang kinahaharap. Ano pong masasabi niyo po doon?
Ano mo bang gusto nila? Ano sinasabi nilang hindi sila seryoso? Nagpadala nga ng battery of lawyers eh. At yung sinagot na nga yung demanda nila. Ang sagot nila, no, oy, wala naman kayo mga ultimate facts na inaalis dito. Di wala. Anong sasagutin namin sa inyo? Madaling sabi, wala kayong kaso. O ba't pa kami sasagot? Pero, nandun sila. Kung baga, aantayin namin kung meron nga kayong ebidensya o wala. Maghihintay kami sa trial. Well, Attorney, given the fact yung sinasabi niyo po na tungkol doon sa mga naging pagbanta, conditional threat ni Vice President Sara Duterte, that's normal dahil she was being oppressed, etc., pinagtutulungan. So for an ordinary person, ang debate po dyan, so okay lang po na magbanta din, no, lalo na sa mga government officials kung ganito po para po ma-justify yung sinasabi ni VP Sara, Attorney. Your premise is wrong. I'm sorry to say, Angela. Sinasabi mo, okay ba ang pagbabanta? Yun din ang tanong ni Ontiveros eh. So, magiging okay pala. Hindi nga nagbanta eh. That was a reaction to the threat against her life. That is Grabe. her defense. At nananawagan siya sa taong Ang galing ni bayan, Panelo. tulungan niyo ako. Papatayin ako dito. Bigyan niyo ako ng katarungan. Pagtanggol niyo ako. Hindi yung threat. Eh, sinasabi na nga ng abogado ng gobyerno na si Johnny Ponce Enrile, it's not a threat. So why do we keep on insisting that that was a threat? Mismong lawyer na ng gobyerno nagsabing hindi threat yan. Politika lang yan. Well, Attorney, legally, what qualifies as a threat if we've already heard, the Vice President say, no joke, no joke. How would you qualify a threat? Kagaya, tingnan mo yan, yung sinasabi nila na nagkontrata siya, di ba sabi nagkontrata? O tama, pinupunto ni Ontiveros. O hindi naman yung napapatunayan na may nagkontrata nga ng assassin yan. So ang tanong ko sa inyo, ano ba ito? Krimen ba ito? O masamang asal lang ang ginawa ni Inday Sara? Madalit sabi, wala akong pagbabantang ginawa kung hindi yun ay ang kanyang pahayag sa taong bayan, reaction niya sa threat sa kanyang buhay. Attorney, pagdating naman sa threshold for conviction, sinabi na po ni Presiding Officer Senator Cheese Escudero na ang magiging threshold para sa trial ay 16 pa rin. 2/3 of all members of the Senate, and that is 16. Wala naman pong ibang senator judge ang nag-object po dyan. So ano pong masasabi nyo na at least the presiding officer is sticking to the Constitution? Unang-una, hindi siya nagsabi niyan. Ang nagsasabi ng 16 ay ang konstitusyon. Matagal na ako nating sinasabi yan noong pa na yung 24 ang magiging basis kasi 3 kalakaran lamang ang pwedeng gamitin para i-reduce mo yung 24. Either ikaw ay namatay, ikaw ay tinanggal, in-expel, or ikaw ay nag-resign. Otherwise, palaging 24 yan. At hindi rin totoo yung, kasi parang nasabi mo kanina na walang kumontra. Meron! Kumukontra si Lacson. Talagang pasawa yan eh. Sinasabi niya na yung 16, open pa yon. Questionable pa yon. Kasi gusto nga nila, pababaan nyo. Kasi nahihirapan sila dun sa 16 na conviction. Kaya gusto nila, ibaba yung bilang ng 2/3 ng 1/6. Pag nga naman yung pumayag ka na yung mga nakakulong, hindi makakaboto, di ba baba? Di ba baba rin yung threshold mo? Pero hindi ho eh. Maliwanag ang saligang batas. Kasi liwanag din, ang presiding officer dapat ang Senate President. Kaya binabago nila. Kasi nga, the underlying objective of all this is to disqualify Inday Sara, remove her, oust her, obliterate her, siraan mo para yan ay hindi na makatakbong presidente sapagkat siguradong mananalong presidente yan. Well, Attorney, why do you think po na nagpupush po si Senator Alan Peter Cayetano na makapag-participate pa rin po si Senator Rodante Marcoleta and Senator Jinggoy Estrada dito sa impeachment court when in fact we can now say based on the ruling na kahit hindi po sila makaboto, makaparticipate, that means acquittal na po yun for sure on that part. Ay siyempre, kung ikaw naman, kung ikaw ba senador,
tatahimik ka na lang na yung kasama mo nakakulong na hindi mo pwede mag-participate, pwede naman mag-participate. Pwede mo namang humingi ka kasi natatanda mo yung mga ibang impeachment trial. Hindi ba yung mga ibang testigo ron nagpaalam sila kasi nakakulong Nagpaalam sa hukuman, pinayagan naman. Ba't naman hindi ka pa pwede pumayag? After all, sinasabi ng inosente ang akusado hanggat hindi napapatunayan. Kaya talagang dapat mag-participate para maibigay din ang kanilang mga kuro-kuro o pagtatanong. Ay, attorney, sino yung tinatawag mo dyan? Hindi kasi Attorney, sino nakikita sa tinatawag likod mo ko. dyan? Andito Nakikita kami. sa likod nito. May naglilinis. Huwag ka sa likod ko, mulong. Malis ka dyan. Talaga namang pasaway. Parang sila Bago sa- dito sa kasi Escudero, pasaway Ay. Pero one last po on my side, attorney. What is your fearless forecast dito sa impeachment trial? Although kakasimula pa lang doon based po sa article na to May and naglilinis sa moving likod. forward, sa tingin niyo po ba mako-convict ito si VP Sara? Ito talaga titingnan mo, kung ang ebidensya pinag-uusapan, walang ebidensya. So kung walang ebidensya, dapat absuelto. Dapat nga zero conviction. Pero hindi naman yun ang kalakaran Kalakaran talaga, they will be deciding on the basis of their political future. Makakabuti ba sa kanila ang pag-absuelto? Makakabuti ba ang kanilang conviction vote? Yun ang pag-aaralan natin. Sa ngayon kasi, naroon ang perception sa galaw ng mga ibang senador, makikita mo talagang kontrang-kontra kay Inday Sara. Pag itong mga ito ay susugin mo yung galaw nila, ay talagang conviction yan. Wala nang iba. Pero ang katunayan dyan, the way things are shaping up, nakikita ko mukhang nag-aaral itong mga senador. Mukhang baka in the final analysis, titingnan nila kung talagang, pinuliti ka lang ba ito si Vice Presidente o talagang may kasalanan to. Kasi lumalabas sa unang article pa lang, mukhang wala na. So, sino na sila doon? Kasi kahit na si Ontiveros, na sinasabi kong pusakal na anti-Duterte, maganda yung tanong niya. Ano ba? Hindi naman yun naprobahan na meron salarin ano ba ito? Ito ba impeachable offense? Crimen ba ito? O ito yung masamang asal lang ang ginawa ni Inday Sara na nagpayag siya ng gano'n. Doon makikita mo na kahit na si Ontiveros sa kontrang-kontra kay Duterte, mukhang nalalabuan sa kaso ng prosecution ng gobyerno. All right, thank you for your time and insights, former Chief Presidential Legal Counsel. Yan po ang opinion, reaction ni Attorney Salvador Panelo doon sa impeachment trial. Ngayon naman, ang pakikinggan natin ay si Professor Malu Tiquia. Ano naman ang masasabi ni Professor Malu? Para mas mapag-usapan pa natin ang mga nangyayari at magaganap pa sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, magkakasama natin ang political strategist na si Malu Tiquia. Magandang tanghali po sa inyo, ma'am. Thank you for making time. Magandang tanghali, Cheryl. Magandang tanghali sa mga nakikinig at nanonood. It's a pleasure for me to be in your show. Yan. Ms. Malu, sumipot si VP Sara sa Senado pero hindi po siya dumalo sa trial proper. Nag-iwan siya ng mensaheng, I will be blooded but unbowed. Sa pananaw po ninyo, kanino talaga nakatuon ang mensaheng ito? Sa kanyang mga taga-suporta, sa mga senator judges o sa general public? Cheryl, kasi pangalawang beses na niya sinabi yung linyang yan, no? So ito, para sa akin, ito ay nakatuon para sa public, the bigger audience outside, hindi necessarily sa mga judges, pero it also defines the kind of process that we are having, that she is ready to be bludgeoned and she knows there'll be bloodbath, and yung sigurong pinakahalaga doon, yung unbowed. Wala siyang kasalanan as far as she's concerned, and she will go to the ringer, whatever this impeachment trial will go into. Yun po ang pagpunta niya sa Senado, ang sinabi po ng kanyang ang kanyang tagapagsalita na si Attorney Michael Poa ay para i-meet, makipag-meeting po sa kanyang mga lawyers. Pero nagawa po niyang
I don't know if we call that a press conference kasi nagbigay lang naman po siya ng linyang ito at sabi niyo nga po pangalawang beses niya na itong ginamit. So ano po yung nakita niyong ganong klaseng strategy na maiksi, humarap pa rin siya sa media, nagsalita pero hindi naman nagpa-interview? Well, one, ang una doon, ang media, nakita naman natin sa coverage, pagpasok pa lang niya, humihingi na ng statement. Pangalawa, bilang vice presidente at ikaw ang subject ng impeachment, kailangan mo rin namang magsalita. Pangatlo, yung ganong kaiksi, meron kasing sila, bilang mga lawyers, meron silang sinasabi na sub judice. So sa tingin ko, ayaw niya magkomentaryo dun sa nangyayaring trial, pangalawang araw Yung pa lang naman. technical And yet, o detalye. gusto rin niyang ipakita sa taong bayan na alam niya yung mangyayari at handa siya. So, kung yan ay handa, whether acquittal, conviction, handa siya. So, the fact na pangalawang beses niya yung sinabi is a reiteration that she will go through the process, whatever it will take on her, itong mga decision sa impeachment. Hindi po natin maiaalis, Ms. Malu, yung mga pupuna doon sa nangyari nga. Ang sinasabi ay optics, theatrics, yung nangyari na sinasabi, pinuna na makikipag-meeting sa lawyer, bakit kailangan sa Senado? Bakit hindi nag-meeting outside? Ang sinasabi ay sadya or scripted or talagang part of the show. Ano po ang take nyo on that? Ano po nga ba ang basa nyo doon talaga sa nangyari po kahapon na pagharap po ni VP Sara or pagpapakita ni VP Sara sa loob ng Senado pero hindi naman siya uupo sa trial? Well, yung pag-upo niya sa trial, klarado naman sa saligang batas, hindi naman siya rin-require. Yes, that's very clear. Pangalawa, meron siya diyang, sa tingin ko, 16 lawyers representing her and that they filed their answers. So, merong paraan na sinasabi niya na ako'y pumapaloob. No? The fact yan yung statement nga niyan, pumapaloob siya sa sistema. Alam niyang she will be bludgeoned at magiging bloody, pero unbowed, no? So paghihimayin mo yan, that's already a statement na I know I am in this process and I know the consequences. Optics ba? Marami nagsasabi, optics. Dapat bang ginawa niya? Hindi ko yan mahuhusgahan dahil yan tanging siya lamang ang nakakaalam. Pumunta siya sa Senado, hindi niya sinabi sa mga senador, oy, nandito ako, no? At naandun siya para makipag-meeting sa kanyang mga lawyers. Doon sa pag-meet sa mga lawyers, kung titingnan mo, bihira yata silang mag-meet ng buo. At nung nag-umpisa, siguro ito yung paraan niya para after day 1, mapagpasalamatan yung mga bata dun sa team and to boost the morale of her team. Correct. Now, whether that is optics, that is propaganda, that's entirely up to the people to judge. The fact is, she went to the Senate, she met her team, spent an hour, and this is crucial because yung first charge na pag-uusapan was all about conditional threat. So may nagsasabi na optics lang yan kasi conditional threat, pinakita na ngumingiti siya, etc., etc. These are all interpretations. I would rather we stick to what she said. She knows that the process will be very, very bad. She will be hit, but still she remains confident that at the end she will be proven correct. Bago po pumunta sa Senado, Ms. Malu, dumaan din si VP Sara kay Senator Rodante Marcoleta na inaresto dahil nga sa kasong plunder. Sa isang high-profile na impeachment trial, gaano kahalaga ang mga ganitong political optics? Ayan, we go back to the optics. Paano ito mababasa ng publiko? Well, yung optics kasi can mean good or bad, but that is part of political communication. Okay. Going to Senator Marcoleta, whom he endorsed,
is a personal decision on her part. Pinuntahan yata sa PNP Hospital, no? Opo. Dahil yung BP. So, makikita mo na kung ikaw ay kasamahan ko at sinabi ko nang wag na kayong magsasama sa akin dahil kayo ang naiipit, klarado naman from the very start na si Vice President titindig sa mga sumasama sa kanya. And Senator Marcoleta is one of them. So siguro wag naman na lang natin lagyan ng masyadong value yung pagbisita. Kultura ng Pilipino yan, binibisita mo yung mga malalapit sa'yo. So siguro ginawa niya ito dahil lamang sa paniniwala niya at paggalang niya kay Senator Marcoleta at ng pamilya nito. 2 araw na po ang impeachment trial. Sa kabuuan, Ms. Malu, ano yung pinakamalaking takeaway nyo? May nakikita na ba kayong may hawak ng momentum o masyado pang maaga para sabihin ito? Well, alam mo, Cheryl, yung day one, ako ngayon ko lang nakita si Attorney Sison. Ako'y humahanga at napakaganda ng kanyang opening statement. Sa political communication, napakaklarado kasi binanggit niya yung burden of proof, yung principle ng burden of proof, na yan ay bumabalot sa constitutional rights ng bawat accused, no? Ginamit niya rin yung word na never forget, no? So yung never forget sa ating kasaysayan, maraming kahulugan yan. And I was so interested that it was framed like that. Maganda ang kanyang opening statement kasi sinagot na niya yung kabuuan. It was like a summary, no, ng mga charges. So at kaya ako nagustuhan rin nagtagalog. Alam mo, mahalaga na ma-reach out natin, no? Katulad ng sinasabi ng maging guest ninyo, no? This is legal, constitutional, but also political. And the opinion of the public outside, the bigger audience, is very important. Kasi nakikita naman natin sa mga survey results na ang sinasabi, ituloy na yung impeachment dahil gusto rin nilang malaman ano ba talaga yung totoo. So yung takeaway ko dyan, sa opening pa lang, politikang-politika ang pagka-craft ng opening statement ng lead prosecutor, si Congresswoman Luistro. Oo, tapos yung kahapon, nakita natin si Congressman Defensor, meron silang parang introduction before the witness, politikong-politiko rin, no? Versus a clinical, legal, and remaining on yung burden of proof. Ano ba ang proof nyo? Ano ba ang evidence nyo? So parati kong sinasabi dun sa mga nakikinig, makinig po tayo, mahirap intindihin kasi may mga technical matters katulad nitong itong witness nila na sa tingin ko naman ay hindi expert diyan sa pagdating ng digital forensic. Pero makinig pa rin po tayo kasi kung hindi tayo makikinig, hindi natin maiintindihan ang katotohanan. Ang gusto ko lamang siguro, Cheryl, siguro magtagalog sila o i-wrap up nila ang kanilang mga introduction or closing na nasa Tagalog para ma-reach out natin ang ating mga kababayan. At yan po ay pareho, no, sa defense and sa prosecution. Prosecution. Oo, parehong mga Inglesero kasi yung Oo. kahapon na nandoon eh. Oo, at saka yung English nila, English na, alam mo yon, yung English na Malalim. elitista. Kaya hindi ko sinasabing ibaba ninyo ang discourse. Ang akin lang, mag-summarize kayo para marinig ng taong bayan ano ba nangyari. Kasi katulad yan kay Mr. Kalilong, tinatanong, ano ba ang background niyan? Ano ba ang 2 weeks ba? Enough na to make you an expert. Diba? Ang naririnig natin dyan, kinopya niya, linipat niya sa laptop niya, dun palang maling-mali yun. Sa digital forensics. Diyan sa inyong studio, marami diyan marurunong sa digital forensics. So, hindi ibig sabihin na pag kinat mo, yun na yung kabuuan. At Correct. pag yung kabuuan, yun na talaga ang nangyari. Kasi babalik tayo, no? Ano nangyari? That was a press conference
At doon, I think around 12:30 a.m., and then, alam mo, Cheryl, ang nagugulat ako, wala man lang nag-present ng transcript. Paano mo malalaman na ang isang video ay totoo? Kung wala kang transcript na mag-guide sa'yo, ito pala yung sinabi. Sinabi ba sa video? So, marami tayong magagaling na digital forensic people. So sana nagkaroon talaga ng eksperto na para itong si Kalilong, ang kuwang ko, Senado yan. Para mong linoko mga senador at senado na nagpapakita ka na ikaw ay eksperto, hindi naman. Well, yan po, magkakaroon ng cross-examination mamaya. So, titingnan po natin. Kasi naging issue rin kung ipapalabas ba yung buong mahigit 2 oras or pero ang sabi nga ng prosecution ay mayroon silang karapatan na kung ano lang yung gusto nilang ilabas at piliin na video. But then again, ang sinabi rin naman ng presiding officer na si Senator Cheese ay hindi nila kokontrahin ang defense kung ito'y desisyonan nilang panoorin ng buo. Oo. Kasi Cheryl, ang context, it was a press conference. Okay. And somebody, I think from the media, asked her about her security. So, dapat yun yung konteksto. Kaya sabi ko, siguro mahalaga may transcript. At sinertify yung transcript na ito yung sinabi dun sa video. Kasi may mga sinasabi sa akin yung mga kaibigan ko na digital forensic na may hash code, paglinipat mo, nag-iiba, yung mga ganon, na nako-compress, yung sound nag-iiba. So, meron na tayong mga expert yan dito sa Pilipinas para matingnan yon. At ito nga po ngayon, ang huling araw ng paglilitis para sa linggong ito. Ms. Malu, ano yung pinakamahalagang dapat bantayan ng publiko? Ano yung posibleng maging unang tunay na turning point ng impeachment trial? Sa tingin ko, itong pagpili sa charge number 4 ay hindi turning point. No? Kasi kailangan mo, pag nakita natin, hindi pinag-aawayan yung video eh. Ang kailangan na makita yung intent, no? Yung act ginawa, but what was the intent? And you need anthropologists, psychiatrists, whatever to make the intent clear, okay? Was it grave threat? Is grave threat impeachable? Ayan. Ngayon, itong week na ito, nakita natin merong issue sa presiding officer. Natatandaan, hindi ko alam kung Cheryl nagko-cover ka na nung si Nene Pimentel at si Chief Justice Davide ay magkasama sa isang frame na nakaupo. Yun ay dahil talaga naman presiding officer si Chief Justice Davide kay Estrada. Oo, kay dating Pangulong Erap. Opo. Oo. So nagkaroon ng ganong panahon. Pero hindi ganito na may Senate President ka at may inappoint na presiding Nakapwa officer. senador. Kaya yung tinatanong sa Supreme Court. Maganda itong week na ito. Nagsimula na tayo sa impeachment. Maganda ang pagkakalatag, both sides. Pumapabor lang ako dun sa medyo maliwanag, no? Nakita natin ang mga ebidensya, no? So again, babalik tayo dun sa sinabi ni Attorney Sison. Ang burden of proof nasa prosecution. Kaya po yung object, yun po ang role nila kasi you have to prove. No, you have to prove that indeed she made those things, no? At pag hindi yan na preba at ang maghuhusga kung yung burden of proof and achieve ay ang senator judges. So, at maganda ang coverage na ito kasi hindi ba heated? There was a time na ang coverage karamihan kinukuhang reaksyon ng mga senador.
habang nagdedebate. Ito talaga nakafocus doon sa prosecution, sa defense, at saka doon sa witness, at saka sa presiding officer. So to a certain degree, medyo nare-restore yung imahe ng Senado. Ito ay telling kasi you need to restore the trust of the people to the Senate. It used to be a very, very trusted institution until of late, no? So, Makikita maganda naman natin yung... doon, Miss Malu, nakalmado rin lahat ng senator judge natin eh. Oo. Lahat sila oo. pinagbibigyan na marinig yung kanilang punto at pag nagsalita na sila, puro naman sila kalmado. Diba? Yes, yes. Nawawala yung biglang, ay, nako, pati pa nga sa gallery, pinagsasabihan. So, magandang simula. Mahaba ito. Malaki ang role ng mainstream media kasi kayo yung talagang naandun, from gavel to gavel, naandun kayo. So, tingnan po natin at panoodin natin at sana maiayos ng tama. Marami pong salamat. So ayan ang opinion rin ni ni Professor Malutikia, no, na parang itong witness na ito ay parang niloko niya ang Senado na sasabihin mong eksperto ka, di ba? So guys, paki-like, paki-share itong video natin. Comment sa inyong opinion at babasahin natin yan sa comment section, okay? Ano na lang, sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo dito sa Don Mar TV. See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.